another day, another mini vlog. Monday nga na naman. Syempre, wala naman tayo ibang gagawin ko din mag-asikaso. Tayo ang nanay, alangan naman ng kapitbahay ang kikilos dito sa bahay. Magluluto nga lang ako ng almusal tsaka baon ni Dave. Sabi ko kay Dave, tortang repolyo na lang at tsaka carrots yung babaunin niya. Kasi nga may natira pa akong carrots yung nagluto ko ng siomay. Sayang naman kung itatapon ito. Hindi ko nga alam kung torta ba talaga ang tawag dito sa niluluto ko. Nakita ko nga lang yun sa Black Up at ginaya ko na nga lang din. At buti na lang pumayag naman si David na yan na nga lang ang baon niya. Si Dwayne naman gusto pala magbaon ng kanin. Nakalimutan ko pala ibaba yung manok sa ref. Kaya sabi ko bukas na lang siya magbaon ng kanin. Pumayag naman siya at wala rin naman din siyang magagawa. Naglagay nga lang ako dyan ng harina tsaka cornstarch. Hinalo-halo ko na nga ito. O diba ang bilis lang. Maya-maya nga tinignan ko na kung luto yung sinain ko para mailagay ko na nga itong bahaw namin. Ang dami nga pala namin bahaw kasi hindi rin ako kumain kagabi. Nung naluto na nga yung sinain, mag-uumpisa naman na ako magluto. Magpiprito nga lang ako dyan ng itlog ni Dwayne. Tinanong ko nga siya kung gusto niya ng isda. Sabi niya itlog na nga lang. Pagkatapos ko nga maprito yung itlog ni Dwayne, sinunod ko na nga itong baon ni Dabe. Ngayon ko na nga lang ulit ang paglutuan si Dabe ng baon niya. Minsan kasi kinukulang na talaga ako sa oras. Pero pag 7 naman yung pasok niya, na paglulutuan ko naman siya ng baon niya. Habang hinihintay ko nga maluto tong baon ni Dabi, magsasandok naman ako ng kanin niya. Nasandukan ko na nga pala si Dwayne ng kanin niya para mamaya kakain na lang siya. Sa mga oras na pala yan, naliligo na rin pala si Dwayne. Saktong kanin nga lang yung pinapabaon ko kay Dabi para hindi naman siya tumaba. Kaso mga mare, baliktad nga, lalo siyang tumataba. Pinaunan ko din pala si Dabi ng chili oil dahil nga nagustuhan niya yung pagkakaluto ko nito. Sabi niya nga gumawa pa ako ng maraming chili oil. Nakakagana naman talaga kumain pag mayroong maanghang. Natapos na nga maligo si Dwayne at pinakain ko na nga din siya. Di pa nga ako tapos sa pagluluto pero konti na lang naman to. At fast forward na nga mga marin ay hatid na nga pala ni Dabi si Dwayne. Hindi ko na nga pala na-videohan dahil si Diana tinotopak na naman. Inayos ko na nga lang tong babaunin ni Dabi. Sa mga oras na pala yan, naliligo na rin pala si Dabi dyan. Habang naliligo nga si Dabi, nagliligpit na nga rin ako ng mga kalat. Tayo mga nanay talaga, hindi talaga nauubusan ng gawain sa bahay. Sa umaga pa nga lang, pagod ka na. At buti naman kahit papano kinakaya ng powers natin yan. Nililigpit ko na nga din dyan yung mga unan namin. Nakapagpalit na rin pala ako dyan ng punda tsaka bedsheet. Baka kasi sabihin nyo, hindi ako nagpapalit ng punda tsaka bedsheet. Syempre, joke lang. Inayos ko na nga rin itong mga damitan ng dalawang bata. Diba sabi ko sa inyo, saglit lang yung may kitang maayos. Pagpasensyaan nyo na yung pag-voice over ko kung may naririnig kayong mga tahol ng aso. Inangat ko na nga rin yung kutsyon dyan at nag-vacuum na nga rin ako. Mura ko nga lang nabili yung vacuum na yan. Wala pa siyang 400 pesos. Kaya nga pala ako bumili niyan dahil si Diana mahilig kumain sa higaan. At minsan hindi na kinakaya ng pagpaglang. At ayan nga yung mga na-vacuum ko. Pagkatapos ko nga mag-vacuum, tinalian ko na nga rin si Diana ng buhok. Pag hindi pala nakatali si Diana ng buhok, mukha siyang madungis. Pagkatapos ko nga talian si Diana ng buhok, maghuhugas naman ako ng plato. O diba sana ganun ang kabilis talaga maghugas. Brabrushin ko nga lang itong basa